diha kang Hesus Kristo, and behold, and now behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem. Ingon pa niya, madto ko, ginapos sa espiritu ngadto sa Jerusalem, wa ko kabalo, unsay mahitabo sa akwa dito sa Jerusalem. Gawa sa balang espiritu, nagsaksi sa matag syudad, nga nagaingon, that bonds and afflictions abide me. Ang gapos ug ang mga kasakitan nagapabilin kanako. Pero kabalo kaon sa ingon ni Paul, kabalo siya nga lutuson siya, kabalo siya nga maglisod siya, pero ingon pa, but none of these things move me. Wa ko nahadlok bisan pagila kong kapuson, wa ko mahadlok bisan pagila kong patyon, ingon pa ni Paul, neither count I my life dear unto myself. Wag gani na akong giisip ang akong kinabuhi nga bililhon sa akong kaugalingon. So that I might finish my course with joy and the ministry. Aron mahuman ako akong kurso uban sa kalipay ug ang ministry. What is ministry? Unsa man ning word nga ministry? Sa Bisaya pa buluhaton. Ministry is any work that you do for the Lord. Is a ministry. Bisan unsa nga trabaho basta imo nang gihimo para sa Ginoo, ministry na. Kanang manglimpyo kag CR, unya imong gibuhat para sa Ginoo, that's a ministry. Amen. Manghugas kag plato, daghan kay mukaon, ikaw ray mohugas. Paita na no, daghan kay minangaon, ako ray mohugas diri, pero ministry na if you are doing it for the Lord. Amen. Because God says and He knows your heart. And God will surely reward you if you do it as a ministry. Manglimpyo ka din manilhig ka sa palibot. Kung imo bitaw nang gihimo para sa Ginoo, pero kung ako naka manilhig ko diri para malipay si pastor, manilhig ko diri kay basi hatagan ay kong balon. Okay ra man na. Kung hatagan ka, walay sayop ana. Pero kung imong gihimo una-una nga nagbuhat ka na para sa tao, gitawag ka sa Biblia nga men pleasers. Ug ang Dios dili gusto ana. Gusto sa Dios kung maghimo ta buhaton nato para sa iya. Amen. Kunya ingon pa sa Biblia din verse 25, and now ingon si Pablo, karon tanawan ninyo, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Sigurado gyud ko nga di mo kita sa kwalas na nga magkita ta kay kabalo gyud ko ni adto na ko sa Jerusalem, patyon gyud ko nila dito. Pero kabalo ka si Pablo, ingon pa niya, neither count I my life dear unto myself. Palagpat yun ko nila dito. Basta kay mawali lang nako ang pulong sa Dios. Ang akong kinabuhi, di na ni bililhon para nako. Ang importante, masultihan nako sila sa pulong sa Dios. Kabalo mo sana, ministry. Amen? Bahalag ila kong patyon, basta kay sultihan nako sila sa kaluwasan. Ministry. Nagbuhat si Paul og butang para sa Ginoo. Muna ang iyang ministry. Wherefore, I take you to record this day. Ingon pa ni Pablo, sige. Isulat ninyo ni karong adlaw that I am pure from the blood of all men. Putli ko sa dugo sa tanang tao. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Wag na ako gikaulaw ang pagsulti kaninyo sa tibuok ambag sa Dios, kining pulong sa Dios. Take heed therefore unto yourselves. Ingon pa ni Paul, mulakaw na ko. Kamu na'y mabilin din Di na mo makakita na ako pag-usab. Patyon ako nila dito. Pagbantay sa inyong kaugalingon unto all the flock og sa tanan nga panon, karnero sa Dios, over which the Holy Ghost hath made you overseers. Labi na nang hatag sa balang espiritu kaninyo nga inyong bantayan to feed the church of God. Pakanon gyud ninyo ang iglesia sa Dios, which He hath purchased with His own blood. Ngayon ang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you. Ingon pa ni Pablo kay kabalo ko, inighawa nako, inigtalikod nako, inigadto nako sa Jerusalem, kamo nalay mabilin ini. Daghan kaayog mga lobo nga mosulod ngani kaninyo, not sparing the flock. Dili gyud nila sa nang sparing,
dili nila spare ang flock, di nila kaluyan, ang tukbon yun nila. Also of your own selves shall men arise. Sa inyo hapong kaugalingon, na apoy mga tao nga mobarog, speaking perverse things, to draw away the disciples after them. Di pa mangnuan ni Paul, pagbantay mo kay dinhi sa inyong grupo, na mo barog dire. Unya, kanang tawhana nga mobarog sa inyong taliwala, magsulti og mga tinuis nga butang. Unya, to draw away the disciples after them. Iyahang pasundon ang mga disipulo diha niya. Si Pablo nagpahimangno sa iyang kauban sa simbahan, yung pa niya, pagbantay mo, kining grupo ha, na mo barog din na mo tuis. Sa gisulti niya, speaking perverse things, magsulti og mga tinuis nga butang, to draw away the disciples after them. Iyahang birahon pasunod niya ang mga disipulo. Therefore watch, busa pagbantay. Kristohanon, giwarn ta sa Ginoo nga magbantay gyud sa ministry. Amen? Kay kining ministry gihatag sa Dios. Ingon pa ni Paul, ang troublemakers nara dinhi sa sulod. Ingon pa ni Pablo, naay mubarog dinhi. Diya sa verse 30, also of your own selves, diha sa inyong kaugalingon, shall men arise speaking perverse things. So si Pablo nagpahimangno, busa pagbantay, and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Wag yung kumuundang pagpahimangno, adlaw o gabi, uban sa paghilak. Grabe nga pagwali ni Pablo, uban sa mga luha. Ang karon nga gabi, sa verse 32, and now brethren, I commend you to God, and to the word of His grace, which is able to build you up. Diba na to, nga maka-build up ragid sa ato ha? Ingon pa din sa atong, ingon pa sa pulong sa Diyos nga atong gibasa, and to the word of His grace, which is able to build you up. It is the word of His grace. Amen? Ang pulong sa iyang grasya, ang pulong sa Diyos, marani ang maka-build up sa ato and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Now, kaya yung gabi atong isigutan about the ministry. Kung sa kaning word ng ministry, any work that we do for God is a ministry. Bisan unsa imong gibuhat para sa Ginoo, buluhaton na. Ministry na. Magdala ka og pagkaon inig ka Domingo, ministry na. Amen? Because imo nang gihimo para sa church. Gani si Paul nagingon, take heed, my brethren, to feed the flock of God. So, bantayan gid nato. Now, about the ministry, buluhaton nga gihatag sa Dios. Bisan unsa nga trabaho nga imong gihimo para sa Ginoo is the ministry. But the main ministry nga gihatag sa ato sa Biblia is the ministry of reconciliation. Kabalo mo unsa nang ministry of reconciliation? Buluhaton sa pagpasiguli. Kabalo mo unsa nang pagpasiguli? Reconciliation of lost souls. Nga mapasiguli sila sa Dios. Katong tao nga padulong sa impierno, mapadulong sa langit. Mao na siya ang ministry of reconciliation. Mao na ang pinaka-main nga ministry nga gihatag sa pulong sa Dios kanato. Ministry of reconciliation nga mapasiguli ang makasasala ngadto sa Dios. Ang tao nga padulong sa impierno maadtog langit, mao na siya ang ministry of reconciliation. Sa ato na isgutan karon nga gabi about the ministry. 3 things. Adunay 3 ka importanteng butang samtang nangalagad ta sa Dios. Niining atong grupo, niining nga simbahan, ani nga iglesia sa katawhan uban nato. Adunay 3 ka butang nga atong bantayan sa ministry. Nauna, diya sa verse number 19. The Bible says, ingon pa sa verse number 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Notice, unsa daw ang pagpangalagat sa Ginoo? With many tears. Dili lang kay ginagmay nga hilak. Kung kabalo lang mo sa among naagyan din
Daghan kayong mga luha. Nakatesting na ba mong hilak nga wanay luha mo tulo? Kanang hurot na imong luha ba? Ingon pa sa pulong sa Dios, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Verse 23, dili lang kay many tears. Verse 23, save the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Many tears and then bonds and afflictions. Napay mga gapos. Ano na afflictions? Plural. Mga kasakitan. Dili niya sa battery set? Dire. Hana. Okay, sa mga lagad ta sa Ginoo, timan-an nato many tears and then bonds and affliction. So una, nga atong bantayan sa ministry is adversity. Unsa nang word nga adversity? Sa Bisaya pa, ang pag-alagad ay sa Ginoo na ay adversity, na ay mga kasakitan. Ang mga disipulo ni Ginoong Hesukristo miagi gyud og kasakitan. Amen. Si Paul miagi siya kasakitan, miagi siya nga giluto siya. Tanan nga apostoles ni Hesus miagi gyud sila kasakitan. Karon kay misunod banta kang Ginoong Hesukristo, normal gyud nga moagi gyud og kasakitan. Ang kasakitan kauban na ni nato sa pag-alagad sa Dios. The Bible says, for unto us it is given on the behalf of Christ not only to believe on Him, but to suffer for His sake. Ang pag-alagad sa Dios, naagiday ni kambal nga kasakitan. Muna Kristohanon, bantayan nato ang ministry na ay adversity. Amen? Ang problema lang kay pag-abot sa kasakitan, ma-discourage ta. Kung maabot ang kasakitan, ayag yung ka-discourage. Kung wa pa ka kaagig kasakitan, may nang wa pa ka kaagi. Pero huna-huna nga sa unahan, naagyo'y kasakitan. May nang karon kabalo na kadaan. Kay para pag-abot, di na ka masyak, makaingon na ka nga, ay mauna gyud ning gingon sa pulong sa Dios. Timan-an na to ha? Kabasin karon lipay-lipay pa ta. Timan-an gyud nato nga ang pag-alagad sa Dios naagyo'y adversity. Naagyo'y kasakitan. Si Pablo, grabing kasakitan niyang nagyan. Ingon pa niya, in nakedness, in peril, sa kahubo, kaagi si Pablo og kahubo, in peril, sa kakuyaw, grabing kuyaw-kuyaw, hubag-hubagan sa kakuyaw, grabing kakuyaw nagyan ni Pablo. In hunger, in thirst, kauhaw, kagutom, nagyan ni Pablo. Kristohano ng pag-alagad sa Dios na ay adversity. Kining adversity, mauni makapaligo na to. Amen? Pero ang problema sa uban, pag-abot sa adversity, muundang man. So, dili ka mahimong ligon. Muhuyang ka. Kanang bitang sundang. Familiar mo sa sundang, kanang gitawag nila nga subo? Isa ka doon sa inyo subo. Subo sa sundang. Ang metal, Sir Jimson rin, nakafamiliar og subo rin. Kanang ordinary nga metal, dili kay na siya gahi. Kabalo mo unsaon na sa mga panday paghimo ng sundang, dili mo pasabot kay nahuman ng sundang, okay na. Ilaha pa ng subhan. Ila na isugba sa kalayo. Pabagahon jud pula kayo. Pag pula na, ituslo dayon siya sa pwede tubig, pero ang maayo jud gamiton kung magsubo, oil. Use oil. Kabantay man siguro mo ng mga baligya sundang ang sa sulab itom. Use oil ang gisubuan na. Unya ang pagsubuan na ay time. Nay ang 1 seconds, pila lang ka seconds kay kung masuburahan na mura pud na glass. Hinigtigbas nimo dito na ka pangag kay nasubrahan kaluto ang subo. So ang subo actually naay subo sa sundang nga pangkawayan. Napoy subo sa sundang. Si Alimar kaagi man panapas og tubo. Kasi mo sundang ang subo ato para sa tubo. Itigbas mo to mas gahi pa sa subo ang tendency mo pilo or mapangag. Kaya ang iyang subo gisukod para sa tubo. Napoy para sa kawayan nga subo, di kina basta-basta magibang.
So, ang Kristohanon sa atong kinabuhi, kanang pagsulay mo na mo subo sa tuwa. Aron mohimo tang ligon. Mahimo tang mas hait pagyud sa pag-alagad sa Dios. Ug timanan nato nga ang pag-alagad sa Dios unsa kay ito na ay adversity. Na ay kasakitan. Dili ra ni hayahay perminti. Kantsawan ka, yaga-yagaan ka, simba ng baptiso. Na mo yaga-yaga ni mo adversity na part na sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mismo si Jesus ning kalibutan na, gibugal-bugalan siya. Giyaga-yagaan siya, ni agis siya og mga kasakitan. Mao na kay nagsunod man ta sa lakang ni Jesus, naapoy mga kasakitan. Look at verse 28, unsa ingon sa Biblia. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over which the Holy Ghost made you overseers, to feed the flock, to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. In verse number 29, the Bible says, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Nagyoy mga mutukob sa karnero. Nagyoy mga lobo. So, ingon sa pulong sa Dios ay mga false brethren, mga igsoon nga mini. Mura pong Kristohanon, simbasad. Abi nimo tinuod na nga Kristohanon. Gitawag na sa Biblia og false brethren. Mo nga ministry bantayanan kayo. Ug di nato tugutan ang yawa nga iyatang gamiton sa pagguba sa iglesia. Dapat kay naman ta din sa iglesia kung mahimo gamiton ta sa Dios nga malig-on pa ang iglesia. Amen. Dili kay kita hinungdan nga maguba ang iglesia sa Dios. Natman nato nga ang ministry, ang iglesia, ang buluhaton nga gihatag sa Dios kanato. Nay adversity, nay mga problema, nay mga kasakitan, pag-alagad sa Dios. Dili ra ni kay hayahay perminti. Ug nakaagi gyud ta dinhig adversity. Amen. Pero di ta mundang, padayon lang ta. Nga naman, kay Ginoo man ang atong gialagad. O man ta nang alagad og tao. Kay kung naa mo dinhi, asa mo? Simba miyaw mo simba dito ka Pastor James. Dili mo ka Pastor James mo simba. Mo simba ta sa Ginoo. Amen. Kasi masipya ta sa tong tubag ba? Ang mo simba? Dito ka Pastor James. Dili mo simba sa ako. Ginoo ang atong simbahon og sa pag-alagad nato sa Dios. Nagyo adversity. Usahay ato pang pamilya. Sila pa'y gamiton nga mahimong adversity sa pag-alagad. Pero padayon ta. Kay kining kasakitan mo ni makapalig-on nato. Amen. Ana data problema. Una dasmag ta bisag unsa kalisod. Bisag unsa ang bagyo moabot sa kinabuhi. Padayon gyud ta. Amen. Nga naman kay likod sa bagyo, likod sa dagom, naiulan sa panalangin. Human sa kasakitan, panalangin dayon. Una nga pag-abot sa kasakitan ay gundang. Padayon gid sa pag-alagad sa Dios, looking unto Jesus. Nga naman, because He is the author and the finisher of our faith. And the next thing, verse 24. Ang ministry unsa kay ito una na ay adversity. Ikaduha, verse 24. The Bible says, basa, ready, basa. But none of these things move me. Neither count I myself to myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace. Notice, and the ministry, unsa daw ning ministry? Asa nato ninadawat? Which I have received of the Lord Jesus. Kristohanon, kining pag-alagad nato, wa nato ni nadawat ni Pastor James. Nadawat nato ni kang Ginoong Hesus. Amen? Ang ministry, dili ni nato nadawat sa pastor. Ang ministry, nadawat nato ni sa Ginoo. Kang Ginoong Hesus. So, ikaduha din the ministry, there is adversity. Ikaduha, there is authority. Na ay authority ang ministry. Amen? O ang atong authority, we received it from the Lord Jesus, ang Ginoong Hesus, to testify the gospel of the grace of God.
Naditay authority, natay katungod, nga musaksi sa maayong balita sa grasya sa Dios. Amen? Kristohanon, naa kay katungod nga musulti sa pulong sa Dios. Asa gikan natong authority? The Lord Jesus. Look at Colossians 4:17. Colossians 4:17. Dunganan nato og basa. Colossians 4:17. All together, ready now? Verse number 17, basa. And say to Archippus, take heed of the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Asa na dawat ni Archippus ang ministry? Thou hast received in the Lord. Wala nato ni nadawat ang buluhaton kang Pastor James, ha? Nadawat nato ni diha sa Ginoo. Amen? Ang pag-alagad, pagsimba, nadawat nato ni diha sa Ginoo. Ingon pa ni Paul, take heed unto the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Bantayan nato ni. Ang buluhaton nga gihatag sa ato ang ato ning matuman. Amen? Kaya sa di ta katuman, pero bantayan nato nga atong matuman. O timan-an nato ang authority nato gikan sa atong Ginoo. Dili gikan sa pastor. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, dinhi sa atong gibasa sa verse number 17, which thou hast received in the Lord. Ang authority sa pagsulti sa maayong balita, dawat nato ni gikan sa atong Ginoo. Muna nga nagit ay katungod musulti sa atong silingan, sa atong relatives, sa atong mga amigo, mga classmates, sultihan nato sila sa pulong sa Ginoo. Kay naatayon sa gani, authority. Saan ang word ng authority? Katungdanan. Kung kana ang katungdanan, ikan sa Ginoo. Sumuna siya ang ministry. Na adversity, na authority, and lastly, verse 14. Ang sapay naa sa ministry. Ingon sa Biblia sa verse number 14, and when he met with us at Assos, we took him in and came to Mytilene. Notice, we took him in. Sorry, sayop mo na niya akong text. Ibasa. Chapter 20. Verse number... Tama ba ni? Verse 14 or 24. Na makita ang verse niya, to testify. Sipiat galing niya akong take note. To testify. Verse 21, testifying both to the Jews and to the Greeks. Naatay authority, busa karon mo sa ta? Mo testify. Amen. Ano ang word nga mo testify? Mo testigo. Mo saksi. Kristohanon, ang atong trabaho mo sa ta? Mo testify. So, ikatulo, una, there is adversity. Ikaduha, there is authority. O ang katapusan, there is activity. Ang ministry na ni activity. Amen? Naay programa, naay aktibidades, natay pagabuhaton. Dili kay pagabot nato simbahan, magtanga-tanga ta. Naday tay activity. Amen? O ang activity nga ito makita din to testify. Musulti, musaksi. Amen? Unsay atong nakitaan, musulti ta sa atong silingan. Kaya basin may impyerno atong silingan. Mo testify ta sa ilaha. And verse number 28, ingon pa sa pulong sa Ginoo, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Notice, to take heed. Una, to testify. And there's activity. Natay activity, to testify. Ikadua, to take heed. The Bible says, take heed. Therefore, busa magbantay ta. Amen? Di ta pwede magtanga-tanga. Kaya doon ay mga lubo. Mutukob, musulod. Magbantay ta, abtik ta. Amen? Take heed.
pagbantay. Kay kining pag-alagad sa Dios ang yawa daghan kayo og sidetrack, daghan kayo og temptation, daghan kay litag, daghan kay bitik. Usa ang Kristohanon ang atong activity to take heed. Verse 27. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Ingon pa ni Paul, wa gyud ko magduha-duha, wa gyud ko mataha, wa gyud ko mauwaw. Pagsulti, pagdeklarar danha kaninyo sa tambag sa Dios. So dinhi makita nato to teach. Mao ni atong activity isip mga Kristohanon. Mao ni ang ministry gihatag sa ato nay activity. Amen. To testify, to take heed, and to teach. Dinhi sa simbahan, dili rata forever nga maglingkod dinhi. Mabot gyud ang time nga motudlo ta sa pulong sa Dios. Amen. Nay mga bata, need tag Sunday school teachers. Dili pwede nga ang Sunday school teachers siya magbalik-balik. Kadungog ko sa kawali sa pastor, ingon pa niya, ang pinakagahig kasing-kasing sa simbahan, mga Sunday school teachers. Kay sila ra perminti katudlo, di sila matudluan. Mao na nga ang Sunday school teachers dapat i-rotation ni sila. Ako ra bang mga anak Sunday school teachers diri? Mo sila yung mga gahi diri sa simbahan ba? Kinungdong ko ito nagwali, Sunday school teachers ang gahi sa simbahan. Kay sige sila tudlo, niya di sila matudloan. Muna nga, ang ministry dapat i-rotation eh. Magtudlo og mga bata, dili pwede si Faith Rapamente, kay gahi kayo, di ba? Dapat mo puli po sa si Ma'am Jinky, dapat si Ma'am Eden, sunod si Ma'am Jingle, puli-puli ba, rotation. Ay, sunod Domingo, ikaw tudlo og bata ha? Kay ministry man yung ato ha, amen? Muna, kitang tanan, pubuhat kitang ministry, mo testify, take heed, and teach. Trabaho na to, mo tudlo ta. Ni basin na gusto mo tulog sa Sunday school, basin Sir Jimson. Tudlo siya sa Sunday school sunod, pagka nindot na, ano kapuli sa quadrig Sunday school? Pagka hayahay. Marag si Juan, hayahay. Tamad. Pero ang ministry, dili ta forever nga maglingkod ra sa lingkuranan. Amen? Mutubo kita, mutudlo kita sa pulong sa Dios. So, hinunduman nato Kristohanon, ang ministry, na adversity, na authority, na po'y activity. Sa activity, kitang tanan. Amen? Dili pwede si pastor ra. Dili pwede si Ma'am Jonah ra. Dili pwede si Ma'am Eden na si Ma'am Jiki. Ang activity para ni natong tanan. Amen? Na atay responsibilidad tanan. Dapat moingon po ka nga, kasi akong katabang na pastor. Basig kinahanglan kag Sunday school teacher, pastor. Ay, kinahanglan kayo. Pagkanindot nun ay mong volunteer. Amen? Ang ministry na ay mga activities. Kinahanglan ang atong presensya. Gikinahanglan ta sa Dios. Amen? Nga mutabang ta sa buluhaton, naghihatag sa Dios ka nato. May God bless His holy word. Let's pray. Ginoo, kami nagapasalamat sa imong mga pulong. Thank you sa ministry. Gihatag ka namo, Lord. King James Bible 16:11. Lord, we don't take it for granted. Dagan mig lapses ani nga ministry. Help us to be faithful sa buluhaton nga imong gihatag kanamo amahan. Lord, akong pag-ampo nga kini nga mga Kristohanon magtubo sa kahibalo sa imong mga pulong. Mahimo pa Ginoo nga more active sa ministry Ginoo ug sa mga activities Ginoo sa iglesia. Mag-participate ang matag usa. Mo volunteer sa ilang kaugalingon. Mutudlo sa imong pulong. Pagkanindot Ginoo nga ang Kristohanon makabalo na mutudlo sa imong pulong. Akong pag-ampo Ginoo nga dili forever maglingkod ra Ginoo ang Kristohanon, kundi mutubo gyud sa kahibalo sa imong pulong. Lord, tabangi ang matag usa kanamo. Kung wala nga imong tabang amahan, wa gyud mi mahimo amo kay tugyan na kanimo basta pagdaw amo imong dawat pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Let's all stand, mag-awit ta one song. Tindog ta tanan atong awiton. Ano matutong awiton dere?
Nisuda ning wala tay kuan oy kudigo dire. Wala akong kudigo. Blessed Assurance 108. Pagkabulahang pagsalig ko. Pagkabulahang. Ayun na, verse 1 of the gabi. Kadiyot lang, kaya wala pa. Dungan sing. Pagkabulahang pagsalig ko. Ang manluluwas ko siya si Jesus. Mahimayaong akong kalag. Iyang dugo ang naga. Talungan, Angel. Kini ang asoy o gawit ko. Amen! Ang manluluwas dayigon ta. Kini ang asoy o gawit ko. Ang manluluwas dayigon. Okay, before na to awiton ang verse number 2 dito, dugo ya, dugo sa dito. Sipiat na sa pag-type. Correct to Jel. Verse number 2 altogether, kining pagsalig dili. Kining pagsalig, kalipay ko. Akong makita ang himaya niya. Gikan sa langit, nasangyaw na. Ang putling gugma sa atong Diyos. Kini ang asoy o gawit. Amen! Ang manluluwas dayigon ta. Kini ang asoy o gawit ko. Ang manluluwas. Last verse. Makapahulay sugot o may kalipay uban kang Jesus sa paghulat. Yes sir, sa iyang gugma puno na ko. Kini ang asoy o awit ko. Ang manluluwas dayigon ta. Kini ang asoy o awit ko. Ang manluluwas dayigon ta. Let's pray. Ginoo, labaw nga makagagahom, tagiya ka sa among kinabuhi. Ikaw o Dios ang naghatag kanamo niini nga kinabuhi ug may panahon nga imo kini nga pagabawion. Apan amahan samtang o Dios kami buhi pa. Tabangi kami Lord nga among ihatag ang among kinabuhi nga na kanimo for the ministry. Daghan kami panahon nga napakyas o Dios. Pasaylo ami sa among kapakyasan. Akong pag-ampo Lord nga ang pulong among nadunggan amahan unta mo tuhop ni sa among kasing-kasing. Mamuhat kami Ginoo og trabaho nga para kanimo. Trabaho o Dios nga malipay ka sa among kinabuhi, mao ni ang ministry. Akong ginaampo Lord nga kini nga ministry mag-grow. Kaluy in town Lord ang King James Bible 16:11 amahan. Kung wala ang imong kaluoy, wa gid mi mahimo Lord. Dependent ra gid mi sa imong tabang. Amahan ami church project Lord, wa mi kwarta. But we believe nga ikaw ang tag-iya sa tanan nga salapi sa mangayo kami kanimo. Kaluy imi Lord, i-provide ang need. Bisan pa Ginoo sa mga Kristohanon karon nga gabi sa magauli, kag Ginoo maghatag og protection. Tagi og special nga panalangin ang matagusangan niya dinhi karon nga gabi. Lord, among pangayoon ra gid kanimo ang tanan nga panalangin. Kung among kining lauman nga madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan.